Huwag mawala ng pag-asa. Kaibigan, kumusta ka na? Siguradong katulad ko, nababahala ka sa mga naririnig nating hindi magagandang balita. Nakakalungkot isipin, no? At nakakawala ng gana. Pagod ka na ba sa buhay mo? Naitanong mo na ba sa sarili ko, may katapusan pa ba ang pandemyang to? Pandemyang kumakalap sa buong mundo na ang normal na buhay natin ay binabago. Ilang gabi ka nang balisa at hindi makatulog sa pag-aalala sa mga mahal sa buhay na nasa malayo. Dumadalangin na sana sila'y ligtas at sa pandemya ay may layo. Nag-aalala sa pamumuhay kung papaano na. Papaano matugunan ang pang-araw-araw na pangangailangan sa kabila ng kahirapan. Ultimo harapang pakikipag-usap ay nililimitahan. Na minsan ang dulot ay hindi pagkakaintindihan at hindi pagkakaunawaan. Nakakalungkot isipin na ang pwede ay hindi na. At sa iba ay baliwala, walang kabuluhan, at minsan nagdulot pa ng matinding kaguluhan. Kaibigan, pakakatandaan na ang lahat ng ito'y para sa kaayusan at para sa ating kaligtasan. Tumingin ka sa iyong paligid, tumingin ka sa iyong bakuran. Ito'y malawak at pwedeng taniman. Mga gulay, prutas, bulaklak at iba't ibang halaman na pwedeng mapagkakitaan at mapakinabangan at hindi nauubos at lalago pa ang iyong puhunan. Ang negosyo mo ay bakit di mo i-online? Siguradong maraming magla-like at magmamay. Kaya kahit nasa bahay, nakatambay ka lang, abay hinding-hindi mababagot ang iyong buhay. Kung gusto mo may kapintuhan, video conference, pwede mong subukan. Ito'y nakakatulong upang kalungkutan at pangungulilay maibsan. Masasabi mo ang nararamdaman mo sa iyong pamilya at sa mga tunay na kaibigan. Ang pandemyang to'y sadyang nakakapangamba. Ngunit manalig tayo at kalimutan ang problema. Imbis na isipin at damdamin ang mga suliranin, bakit di tayo mag-isip at gumawa ng mabubuting bagay para sa sarili, sa iba, at sa bayan natin? Kaibigan, patuloy na mabuhay na may ligaya at harapin ang bukas na puno ng pag-asa. Ngayong paparating